Pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, ang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo sa magpapasalamat natin para sa gabi ito. Ating ginaganap tuwing ikatlong linggo upang magpasalamat tayo sa lahat ng mga biyaya at ating tinanggap mula sa ating dakilang Panginoon. Meron po tayo dito mga itas na pinagkaloob sa gabi ito. Sabi po dito sa Marcos 4, ang versikulo ay 13 hanggang sa 20. Sabi po ganito. Ito po ay patungkol sa paliwanag doon sa apat na uri ng binhi na inisip ng manghahasik. Sabi nito, at sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ninyo nalalaman ang talinghagang ito? At paano malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito ay yauna na sa tabi ng daan na doon nahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan pagdakay pinaroonan ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At din naman itong mga nahasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap may galak at hindi nangapagat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya pagkakaroon ng kapigatian, unang mga pag-uusig dahil sa salita pagdakay nangatisod sila. Ngayon po, dito muna tayo sa dalawa. Ito po sa tabi ng daan, kung mapapansin natin, hindi po siya tumagal. Kasi po, dahil nasa daanan nga siya, tinuka agad ng mga ibon. Kaya anong nangyari po, tinanggap ang salita, pero inaalis agad pagdaka. Sa makatuwid parang mabilis lang. Na-absorb ng ating unawa, pero dahil nga po nasa tabi siya ng daan, hindi po siya makapenetrate. Kaya madali pong naaalis ang salita. Kumbaga, tinanggap natin sariwa lang sa ating pag-iisip sa mga oras na habang pinapakinggan, pero paglabas ng simbahan, wala na po tayong matandaan. Kasi po, si Satanas mismo ang nag-aalis ng salitang inihasik. Gayon din naman po yung nasa katuhan. Mayroong excitement. Nagsisitanggap na may galak. Subalit, hindi po siya nangag-uugat.
ni hindi man lang makalabas ang ugat para sana'y makasipsip ng halumikmik o kaya makatayo siya sa pamamagitan ng mga ugat dahil nga po walang init na nararamdaman. Hindi po siya nabuhay. Kumbaga, sa pakikinig ng salita, tuwang-tuwa. Sabihin natin, ayos ito, Ebanghelyo ito. Makakatulong ito sa atin. Pero po, meron tayong tinatawag na mga kapighatian. Nandiyan na yung mga problema, karamdaman, mga sumakit dito sa ibabaw ng sanlibutan. Madali din po siyang nawala. Ang pagkakaiba lang po sa dalawa, yung sa tabi ng daan, mabilis po siyang nawawala. Yung pangalawa, tumagal ng konti. At sa pangatlo, ang mga ibay yung nahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na upo sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay ay nagsisipasok, at ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Medyo mas matagal siya. Kasi po, kung mapapansin natin, tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan bilang nasa laman. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Sa makatuwid, inilagay siya bilang magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po tayo nasa laman, mayroong mga pagsusumakit. Yung daya ng mga kayamanan. Walang iba, ano-ano yung mga kayamanan na ito. Hindi lang po sa pamamagitan ng salapit, kundi lahat ng mga nakaugnay sa ating buhay. Ang pamilya, pag-aari, ang ating trabaho, o ano pa man na nakaugnay sa bawat isa sa atin. Lahat po yan ay naging daan upang hindi tayo makapagpatuloy na walang iba. Ang salita ng Diyos wala pong puwang sa ating mga puso para maisabuhay natin. Kaya nangyayari po, yung application ng salita ng Diyos sa totoong buhay, hindi po siya buo. Kasi po, meron ng mga kasagabalan dahil po sa sanlibutan ito. Ano po ang dapat natin gawin dito sa tatlong ito? Na kahit man sana'y doon tayo sa pangatlo, o kaya doon sa pangalawa, pero kalimitan po ang nangyayari. Ang salita po ng Diyos dahil nga siya spiritual, hindi po siya nananatili sa ating mga puso. Madali po siyang nawawala. Kaya po, halos pare-parehas lang ito. Tatlong ito. Kumbaga sa computation ng panahon, ang nahulog sa tabi ng daan, parang isang oras lang na tumimo sa puso. Yung sa batuhan, halos isang buwan lang. At yung nasa dawagan, halos isang taon lang nananatili sa puso yung pagsunod ayon sa natutunan natin sa pakikinig ng ibang bagyo.
na isagawa nga natin, pero saglit lang. Dahil po, dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi natin magawa na dapat maging priority yung application ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya hindi po siya makapanguna. Hindi maisagawa yung tinatawag na